pumunta lang po sa SSS website. So dito po magla-login si member gamit ang inyong loan account. So yan, dapat lagi nating tatandaan po, hindi natin nararambol-rambol ang ating user ID or username password. And of course, passwords po may validity po yan. So dapat updated din yung passwords po para hindi po naglalak ang ating mga online account. So kung wala pa po kayong account, kailangan po muna nating mag-register. Next po, pagkatapos po nito, mapoprompt na po sa screen yung data privacy notice. So kinakailangan basahin muna po ni member para sumang-ayon po sa nakalahad na ating privacy notice po. Just click I agree po to disappear po yung notices or yung notice. So para naman po sa mismong application po, ito pong nakikita yung interface ngayon, yan yung bago nating user interface ngayon ni SSS. Mas pinadali na ngayon ang proseso dahil ito ay kayang-kaya na po or dapat na talaga natin actually gawin online. Sa my.sss account ni member, kailangan lang pong pumunta sa tab na loans at piliin ang salary loan. So sa simula po ng proseso, inihikayat po na i-update muna ang contact details dahil dito po ipapadala ang updates ng kanilang application. So papansin nyo po, ilang beses na natin yung pinapaalala na to always have updated contact information. Para naman doon sa may mga multiple employers po, piliin lamang po ang employer na masicertify ng inyong loan. And then, mahalaga din po na piliin ang address ng inyong employer para tama ang mapapadalhan ng loan application na isa-certify ni employer. So, pagkatapos ay pumili ng loanable amount. Yan, so meron tayong option, may drop down pa rin tayo for the loanable amount. Kung tingin mo ang masyadong malaki, yung makukuha kong loan, pwede nyo naman po itong babaan. And the preferred disbursement account. So, ang daming beses na pinapareview sa atin yung disbursement account natin. So, dapat prior to final submission of loan, alam natin na, let's say, yun yung banko pala o yung BPI account ko, parang medyo hindi ako sure kung ito ba ay updated, then might as well wag nating i-push through yung application natin. And then of course, kapag okay na, maaari na pong i-click ang next para ituloy ang application. Ayan, so ito po, ang disclosure statement, ito yung complete details po dun sa nauna nating presentation ng disclosure statement and terms and condition. So, pinapakita po sa screen na ito na ang disclosure statement ay maaaring i-download at i-print ng member upang siya po ay magkaroon ng kopya ng kasunduan. So, ang disclosure statement po ay naglalaman ng mahahalagang information tungkol sa loan tulad ng loan amount, interest rate, other deductions po. And of course, makikita nyo sa mahabang table na ito, yung loan amortization schedules at iba pa. So, layunin kasi nito na ipaalam kay member ang kabuuang obligation niya at mga detalye ng kanyang pinapasukang utang. So, sa kabilang side naman for the terms and condition, nakasaad naman dito yung patakaran at alituntunin na kailangang sundin ni member sa pagkuha ng pagbabayad ng loan. So, kabilang dyan yung mga karapatan, yung rights, responsibilities ng member at ni SSS, process ng application, renewal, penalties sa late payment, at iba pang legal issues. So, kaya po, napakalagang basahin. So, wag po nating i-skip to as much as possible po. Let's say, paalala lang dun sa mga nag-file sa mga public, public, yung mga shops po, computer shop. So, for data privacy, ingatan nyo po yung inyong mga detalye kung kayo ay nagsasubmit sa mga public na mga computer shops po. So, pwede nyo na lang picturean yan and isubmit natin kay employer po. Pero kung may personal naman po tayo gamit, do not forget to download and of course, understand the terms and condition and yung i-appreciate natin yung disclosure statement na ito. Alright? So, dito po sa step na ito, makikita natin na maaaring i-download ang disclosure statement. Yan, nakalagay dyan. Kapag naunawaan na po ng mabuti at nakalahad dito ay kinakailangan na pong itik ang checkbox para makapagpatuloy tayo at na ibig sabihin ay tayo po ay sumasang-ayon. Hindi po gagana ang next button kung ito po ay hindi pa nakiklik. So, ang appreciation natin ng page po, mula taas, pababa po yan. So, baba po yung pag-click ng I agree or next button po. Saka lang tayo magpo-prompt sa next page. Okay. So, susunod po dito, lalabas ang breakdown ng kanyang loan kasama ang certification, agreement at promissory note. Kapag nabasa at naiintindihan na po talagang mabuti ni member ang terms and condition, ay i-click lang po ang checkbox at isubmit. So mapapansin niyo po dyan na po, pinakita na naman ni SSS, doon nakapula yan, yung net proceeds niya. So wala na talagang reason si member para i-deny o sabihin sa branches po, na hindi daw niya nakita kung magkano yung kanyang loan amount
at hindi siya sure kung naibawas ba ang kanyang previous loan balance. Okay, so bago ma-approve ang loan, pinapakita na naman kay member ang net proceeds ng kanyang loan. So ayan, nilakihan na po yung size ng text. So ang loan ni member para aware lalo si member sa halaga na kanyang ipina-file o matatanggap. So kapag siya po ay nag-agree sa loan amount, kinakailangan po na i-tick ang box para ma-enable po ang confirm button. So after po, ma-confirm ni member ang net loan proceeds. Okay, lalabas na po sa screen ng member ang successful submitted application po niya. So kung employed member naman po si applicant, nakalagay po yung notice na we are awaiting for employer certification. So at kung self-employed voluntary member naman po, ay maghihintay na lamang si member ng crediting ng net proceeds ng kanyang loan. So tuloy-tuloy na yung processing for SEVM or self-employed voluntary members po. Wala na pong kailangang approval as long as you are qualified. At kung si member naman po ay nag-apply ng loan kahit kakasubmit pa lang ng kanyang loan, so medyo nakalimot si member na kakapile ko lang pala 5 minutes ago, tas nag-file ulit ako ngayon, at hindi pa po natidisperse ang net proceeds po, ayan naman po ang magpo-prompt na rejection message niya. Now, with pending loan application, you may apply for another loan after the processing of your existing loan application po. Okay, for the sample inbox notification po kay member, so napakaraming ways na po ang ginamit ni SSS to remind our members on the process of salary loan application po. That is through the inbox notification sa my.sss account niya and sa kanyang email address po. Kaya talagang napakahalaga guys na updated ang ating contact information, especially ang ating email addresses and cellphone numbers. So,